ng hapon. Marami yung nagpatid na mensahe kanina na meron na naman daw pong rekomendang kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito'y kasong kriminal. At pilit nilang ang pinag-uusapan ay Duterte pa rin. Kung hindi man si Pangulong Duterte, ay si Vice President Inday Sara Duterte. Sino ba ang Pangulo? Tila si Pangulong Duterte pa rin. At yan nga pong ginagawa nila, pilit na linalayo ang usapin dito sa napaka-anomalya, criminal, unconstitutional, immoral, illegal, invalid 2025 budget. At kagaya po ng ating titulo ngayong hapon, yung enrolled bill na amin pong na-discovering panibago ay wala pong pirma ng Speaker of the House, ng Senate President, ng Secretary General ng House of Representatives at pati ang Sekretaryo ng Senado. Walang pirma, blanco. Mahalaga pong pinag-uusapan natin ito sapagkat kung matatandaan po ninyo, humiling po tayo last week sa Korte Suprema na mag-issue ng tinatawag nating subpoena ducis tecum. Ibig sabihin po noon, nagre-request tayo sa kataas-taasang hukuman na subpinahan na at utusan ang mababang kapulungan na ilabas yung kopya. Dalawa po yun. Ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill at ilabas yung kopya ng Enrolled Bill. Ang ating pong layunin, yung layunin po ng ating legal team, iatras yung dokumento. Kunin natin yung kopya ng General Appropriations Bill. Wag na po yung GAA, pirmado po yun eh. So, yun ang magko-corner po sa kanilang lahat. Ang hinihingi po natin, subpinahan yung kopya ng General Appropriations Bill. Mag-issue ng subpina ang Korte Suprema, dito rin at ipalabas yung Enrolled Bill. Para po iahambing natin ito at ipapakita hindi lamang sa Korte Suprema, kundi para sa inyo, sambayan ng Pilipino, iahambing natin doon sa ratified, filed, approved, at signed final bicameral conference committee report. Na nakita naman natin ay natatakan na na-receive ng House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, nakaraang taon po yan, December 11, 2024, around 4 o'clock in the afternoon. Mahalaga ito sapagkat meron po tayong na-discover, sabi po kasi nung Congresswoman ng Marikina, na ginagawa pong ang mga Pilipino, si Congresswoman Stella Kimbo, kung himingi daw po tayo, kung gusto natin makita yung enrolled bill, magtungo tayo doon sa sinasabi nilang archive section ng House of Representatives. Tayo naman po ay masunurin, yung ating legal and research team ay masunurin. Tumungo po sila diyan sa tinatawag nating archive section o archive department ng House of Representatives. Hesitant po yung mga empleyado roon. Subalit, pinakita po yung kopya ng archive section ng House of Representatives. Doon po sa, ang kopya pong pinakita, yung kopya na ng GAA, yung General Appropriations Act, Volume 1-B, page 752. Yun po yung signature page. Wala rin pong pirma ang Speaker of the House. Wala rin pong pirma ang Senate President. Wala rin pong pirma ang Secretary General ng House of Representatives at wala rin pong pirma ang Sekretaryo ng Senado ng Pilipinas. Therefore, meron pa tayong isang hinahanap, yung kopya ng Enrolled Bill. Yun po yung pinakita nila, wala pong pirma. At pakikita ko kasi alam ho ninyo, ang nagsabi po kasi na magpunta sa archive section mismo si Congresswoman Stella Kimbo. Sinusunod lang natin yung kanyang payo dahil masunurin po ang mga miyembro ng Hakbang ng Maisog, di nagre-research po lahat. At yun nga po, nagpunta roon at ito po ang nakita. Ipapakita ko lamang po sa inyo. Ito po ay matatagpuan sa GAA Volume 1-B, page 752. Ito po yung nakita. Sa archive section po yan, archive section. Pakikita natin. Ayan o. Parang blurred. But anyway.
Wala pong pirma. At ito po ay galing mismo diyan sa archive section. Nung tinanong po ng ating mga mama nagsasaliksik, ang sabi sa kanila, baka magpunta kayo doon sa Committee on Appropriations ng House of Representatives, yung enrolled bill, baka doon may kopya na may pirma. So nagtuturuan na po sila. Maiipit po sila rito. Ulitin ko, yung sinabi po ni Pangulong Duterte nung una po naming inilahad ito sa inyo mga kababayan, ang sabi niya, mahirap mong paglaruan ang isang government transaction, ang isang government document na napakasela, napaka-importante, katulad ng General Appropriations Act, katulad ng General Appropriations Bill, katulad ng Enrolled Bill, at katulad ng Final Ratified, Approved, and Signed Bicameral Conference Committee Report. Marami po kasing kopya yan. Ano po yung kahalagahan ng pinakita ko sa inyong blanco? Galing na po ito mismo sa archive section ng House of Representatives. Ano po yung kahalagahan ng archive? Yung archive po, mga kababayan, yan po yung repository o taguan ng mga original or faithful reproduction or faithful copy of a document. Nang sa ganun, pag kinakailangan, kagaya ng ginagawa po natin, meron ng live case o may isang kaso sa Korte Suprema, humihingi tayo na makapag-issue ng subpoena, meron po talagang lagakan o taguan ng mga mahalagang dokumento. Kagaya nga nitong hinahanap nating enrolled bill, tinatawag nating GAB at yung GAA. Nakita po natin, ulitin ko, yung kopya po ng larawan na ating nakuha ay yung Volume 1-B, page 752 of the General Appropriations Act. Wala pong pirma. Walang pirma. So makikita nyo mga kababayan kung paano talaga tayo sinasalaula at binubudol nitong Marcos administration. Hindi lamang iniwang blanco yung ating pundasyon ng ating budget. 28 line items blanco, ang halagang kabuuan ay higit kumulang 241 billion pesos na tinatawag na congressional insertion. Bakit insertion? Blinangko nga po nila. Tapos na yung proseso, biglang nagkaroon ng halaga, insertion po ang tawag doon. Bawal po yon dahil walang kapangyarihan sino man. Mapasenado, mapamababang kapulungan, higit pa ang Malacanang na makialam pagtapos na ang proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. Kaya po tayo bumabalik sa usaping ito. Lahat po yan, yung sinasabing impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, tatalakayin pa rin po natin mamaya. At itong bagong kaso laban sa kanya na inciting to sedition at grave threat, lahat po ito ay paglilihis dito sa higit na malaking pananagutan ng Marcos administration. Lahat po ito ay paglilihis sa napakalaking incompetence ng Marcos administration. Pilit nilang pinagtatakpan. Hindi po natin sila dito lulubayan at nakikiusap nga ang ating mga abogado sa ating Korte Suprema na mag-issue po kayo ng subpoena, ilabas ang kopya ng enrolled bill, ilabas ang kopya ng General Appropriations Bill nang sa ganoon ay mapadali ang pagpapakita ng ebidensya na illegal, immoral, unlawful, criminal at unconstitutional ang 2025 budget ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Nabisto po natin sila. Ito po yung nakita ng ating research team. Pakita ko lamang po sa inyo. Ito po yung itsura ng Volume 1B. Yan po yan. Volume 1B. Pakita ko lamang po. Volume 1B. No. Yan. Volume 1B. At titingnan po niyo, nandiyan po siya sa page 752. Doon po sa page 752 na sinasabi ko, ito naman po ang makikita ninyo. Wala pong pirma. Walang pirma ang Speaker of the House, wala pong pirma yung President of the Senate, wala pong pirma yung Secretary of the Senate, wala rin pong pirma yung SecGen ng House, at wala rin pong pirma si Bongbong Marcos.
Pinapakita po natin ito dahil nga dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo, tunay at tapat na impormasyon ang ating binabahagi. Pinipilit nating pasimplihin ang napakaraming importante at mahalagang usaping panlipunan na dapat po maintindihan ng bawat Pilipino sapagkat dito po sa ating pahina, kasali po kayong lahat. Wala pong ranggo dito, walang mayaman, walang katamtaman, walang mahirap. Dito po ay pahayagan, dito po ay pahina, dito po ay plataforma ng lahat ng Pilipino. At dito po kasali kayong lahat dahil pera ninyo ang ating binabantayan. Pinipigilan natin na patuloy tayong budulin ng Bongbong Marcos administration. Nurulaj Karon Kader, Attorney Vic, kamusta po file nyo about sa BICAM? Nag-aantay po tayo mag-lapse yung 10 days non-extendable period na binigay ng Korte Suprema dito sa Senado at sa mababang kapulungan, pati na rin sa tanggapan ng Pangulo na sila po ay mag-file ng kanilang comment. So yun po ay tatakbo kapag natanggap na nila yung kanilang kopya ng kautusan na sila ay mag-file ng comment. Subalit mahalaga na sana ay makapag-issue na rin agad nung subpina ang ating kataas-taasang hukuman para doon sa tinatawag na enrolled bill at ito nga pong General Appropriations Bill sapagkat may nakita na tayo dito mismo sa archive section ng House of Representatives. Hindi po nila pwede ng maaring gumawa sila ng milagro pero meron na po tayong nakuhang picture, may oras at may tao na nakausap doon, kinuha yung pangalan. San man po ito makarating, ilalaban po ito ng ating mga researcher na galing yan sa archive section ng House of Representatives. Ulitin ko, mahalaga yung archive section sapagkat ang archive section po, repository, taguan ng mga original or faithful reproduction of an original document. Pagka nagkaroon ng demandahan, pagdating ng araw, pag kinakailangan ng research, ito po ang tatapos sa kung anumang walang kasiguruhan. Sapagkat yung archive section, taguan nga po yan o repository ng mga original copy or copies of documents, books, or other important documents or items na dapat or publication na dapat merong tinatagong original. At dito nga ho, nakita ng ating research team, panay blanco. Blanco na yung kopya ng Bicameral Conference Committee report, blanco pa rin yung pirma ng Senate President, pirma ng House of Representatives Speaker, pirma ng Secretary General niya, pirma ng Secretary ng Senado, at pirma ng Pangulo. Blanco po yan at yan po ay matatagpuan ninyo sa page 752 ng Volume 1, DASB, diyan po sa archive section. Bakit po tayo tumungo sa archive section? Dahil nga po linilihis ni Stella Kimbo at ginagawang mangmang ang Pilipino, sabi niya may kopya daw ng enrolled bill diyan sa archive section. Iyan po ang nadiskubre ng research team na hindi tumitigil para ipakita na immoral, illegal, unlawful, invalid, criminal at unconstitutional yung 2025 budget. Hindi rin po dito sa i-final na inciting to sedition, yung recommendation na sampahan ng kaso si Vice President Inday Sara Duterte, yung inciting to sedition at grave threat. Hindi po yan. Makikita nyo yung pattern eh. Yung pattern po ng panggagaslight, talagang nagsisinungaling at papalitan nila ng kanilang version. They're changing the narrative. At pinapalabas pa nila ngayon na sila ang biktima. Sila yung api. Huwag po tayong magpapagaslight. Huwag po tayong magpapagaslight. Kaya tangkilikin po natin ang Duterte senatorial candidates, ang Duterte approved, ang Duterte certified senatorial candidates. Pasalamat din po ako sa lahat po ng aking nakaharap kagabi sa isang pagpupulong sa pamumuno po yan ng ating inspirasyon ng higit na maraming Pilipino, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kami po ay nagharap kagabi sa panimula ng pagbubukas ng unang kampanya para senador ngayong nalalapit na May 12, 2025 election. So yun po ang ating usapin ha. Hindi po yung impeachment, diversion po yan. Ito po ay diversionary. They're trying to take away the story from
the anomalous, illegal, immoral, unlawful, invalid, unconstitutional 2025 budget. Yan po yung usapin sapagkat napakalaking pera po niyan. 6.325 ang pera nating mga Pilipino nasa laula po nila. Yan po yung katotohanan, yung panggagaslight po ng administrasyon. They're trying to change the narrative. This is the most corrupt national budget ever. Ito po yung usapin ngayong darating na eleksyon. Ngayong kampanya, ang usapin po ay ang korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Pinabili lang daw ng suka kayong mga kandidato ni PRRD, si Carlito Salinas. Alam mo ninyo, pagka-kampanya, ako'y nagpatakbo ng isang matagumpay na kampanya noong 2022. Alam mo nyo sa kampanya, dapat mong ikwento at dapat mong ilahad sa sambayan ng Pilipino kung bakit ka dapat nilang pahiramin ng kanilang tiwala.